Oh, Miss Cosmo, Miss Cosmo. So here it is. Meron na tayong pangalawang edition ng Miss Cosmo. If you remember, last year was the first edition of Miss Cosmo International Miss Cosmo Beauty Pageant. Alam naman natin na napakarami nilang mga pakulo months before the coronation or the inauguration of the Miss Cosmo Beauty Pageant. Marami silang mga events na ginawa, marami mga chosen candidates na in-invite nila sa Vietnam for the upcoming inaugural of Miss Cosmo Beauty Pageant. And we are really excited, to be honest, sa pageant na to dahil nandun si Paula Sugarth, nandun yung mga ibang mga pinagkakatiwalaan natin before sa beauty pageant, just like the former Miss Universe Harna Sandu, then definitely our pambato na si Atisa Manalo, and unfortunately hindi siya nanalo, nag-land lang siya as top 10, but definitely we're so hoping na for this year's edition ng Miss Cosmo ay magpapanalunan natin ang crown, or at least mag-excel si Chelsea Fernandez na talaga namang lumalaban sa corona para sa Miss Cosmo. Ipaghihiganti kaya ni Chelsea Fernandez si Atisa Manalo from last year's loss, na talaga naman lahat ay talaga nag-expect na si Atisa Manalo ay well-deserving na manalo ng Miss Cosmo title. Hello guys, this is Roderick Cruzabala. Let's talk about beauty pageant. Hello guys, welcome back to my channel. This is Roderick Cruzabala, and today's video pag-usapan nga natin ang second edition ng Miss Cosmo Beauty Pageant na gaganapin sa Vietnam or ginaganap ngayon sa Vietnam. We are really hoping na talagang manalo si Chelsea Fernandez, although syempre hindi natin alam kung ano talaga ang takbo ng organization or kung ano ba talagang kind of beauty ang hinahanap nila para sa Miss Cosmo Beauty Pageant. Alam naman natin, kitang-kita natin na lumalaban si Chelsea Fernandez. Sa katawan pa lang talaga, sa swimsuit, she really exude sexiness, and talagang palaban na palaban ang aura niya, pasarela, pag-emote. But of course, we are really disappointed dahil hindi siya nakapasama sa top 5 best in swimsuit or the sexiest during the swimsuit show. But syempre, masaya pa rin tayo dahil nakapasok naman si Chelsea Fernandez sa top 12 ng best in national costume, na talaga naman napakaganda na kanyang national costume. Kitang-kita pa rin ang ganda ng katawan niya, and the pasarela and the presentation itself. She exude really the beauty, the Filipino beauty na talagang may pagka-modern, na mestiza, and super sexy, and talaga namang makikita mo na palaban si Chelsea Fernandez. But of course, kahit na ganun palaban si Chelsea Fernandez, kung hindi natin siya susuportahan via votes, dahil alam naman natin lahat ngayon ng mga beauty pageant ay talagang umaasa na sa voting. Syempre doon kumikita ang organization, hindi lang sa sponsorship, but definitely voting isang napakalaking tulong yan sa organization or sa mga kandidata itself. Kasi syempre meron dyan mga voting number one choice, kung sino yung papasok sa mga ganitong lineup, kung ilan yung pipiliin nila. Syempre kung sino yung mga pinakamaraming boto, then syempre sila yung mga papasok. Depende kung ano yung category na hinahanap ng organization ng Miss Cosmo. Speaking of beauty of the face, definitely Chelsea Fernandez exude the beauty of the face. Face card nga ang tawag nila. Definitely may face card naman si Chelsea Fernandez. Body-wise, definitely Chelsea Fernandez, sabi ko nga kanina, napaka-sexy. Definitely isa siya sa dating former Miss Bikini Philippines na talaga namang napaka-sexy, napakaganda ng katawan. Alam naman natin na talagang hindi lang siya sexy, hindi lang siya maganda, palaban din naman siya sa sagutan o sa Q&A. Kung nakita nyo naman this year lang sa Miss Universe Philippines 2025, diba? So kasama siya sa 5, na-appoint nga siya as Miss Cosmo Philippines 2025. It's undeniably because syempre talaga namang may kalibre si Chelsea Fernandez. But yun, sabi ko nga kanina, kahit may kalibre si Chelsea Fernandez o kahit na sino mang mga candidate, kung hindi natin susuportahan via votes, kung talagang kailangan bumoto tayo, dahil isa sa way para maiangat natin si Chelsea yung by voting. Kung matatandaan nyo guys, so Vietnam was the host country and kung saan siya nag-origin ang beauty pageant na Miss Cosmo, and definitely isa din naman sa paborito si Chelsea Fernandez doon sa Vietnam mismo, and marami din namang sumusuporta sa kanya. But speaking of like the NATCOS, pag-usapan natin yung kanyang NATCOS.
Cos, napakaganda, super creative, and definitely mga OOTD naman niya is super galing, super ganda, and also yung mga napapansin natin mga videos ng mga pinopost niya, she is really enjoying. She is having the time of her life na talaga nag-enjoy siya, hindi lang siya nagko-compete, hindi lang siya lumalaban at nakikipagpuksaan para sa corona ng Miss Cosmo, but you can really see that she is enjoying. She's always happy in the video, she is dancing on TikTok, she's dancing with other girls, and she is really clearly na makikita mo na nag-enjoy, and yun yung isa sa maganda dahil nowadays hindi na uso yung talagang sobrang puksaan na talagang lalamunin mo si ganitong candidate just for the aura and whatsoever. Nakikita natin sa ibang mga beauty pageant na hindi na nakiklik ngayon yung gano'n na talagang aura kung aura, lalamunin si ganito, lalamunin ng Latina, lalamunin ng Asian and everything, but Chelsea Fernandez is really enjoying. And of course, on the side, syempre talagang competition pa rin naman. So nakikita mo na lumalaban siya, especially sa mga events nga na nabanggit ko kanina, the swimsuit, the national costume show. And definitely sa finals, makikita natin na talagang ilalabas niya kung ano man yung inilabas niya from Miss Universe Philippines 2025. Baka nga mas higitan pa niya dahil syempre this is international pageant. Kailangan talaga na super kabog at super palaban ang ipapakita niya sa Miss Cosmo Beauty Pageant. Syempre, hindi rin mawawala dyan na marami nagsasabi na kung hindi manalo si Chelsea Fernandez, baka mag-ala-atisa manalo siya, na sasali siya ulit sa Miss Universe Philippines, and eventually, siya yung manalong Miss Universe Philippines. But talking about Miss Universe Philippines, I think it's too early para pag-usapan na sasali si Chelsea dahil syempre, meron pa rin ibang mga naka-line up dyan. Dahil syempre, reigning pa rin siya unless magre-resign siya, if ever talaga na sasali siya, if ever hindi siya manalo sa Miss Cosmo. But I do hope na sana syempre manalo siya, mag-excel siya, at least runner-up, or syempre dapat crown, diba? Yun ang minimithi natin lahat para sa ating mga Filipina queens. But in case hindi nga siya manalo, I think that she is really deserving na bumalik sa Miss Universe Philippines. Maybe not 2026, but maybe 2027. Who knows? Let's see, and tingnan natin, supportahan muna natin siya for this time para sa Miss Cosmo, and we will talk about next journey of Chelsea Fernandez kung sakaling sasali siya ulit sa Miss Universe Philippines 2027 or 2028, we don't know, right? So this is it, guys. This is my latest updates or latest opinion or vlog for the beauty pageant dahil medyo nakaka-disappoint ang Miss Universe result, but of course we still have to support our queens. So Chelsea Fernandez, good luck sa'yo, and ilaban mo ang Pilipinas at ilaban mo para sa Cosmo. Hello guys, this is Roderick Cruzobala. Let's talk about beauty pageant. She is amazing. Her qualities and beauty, wow. This is Roderick Cruzobala. Thank you for watching.